Maayong gabi alang kanatong tanan mga kaigsuonan. Welcome sa atuang Daily Dose of God's Word. Another night na kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. So by this time ako ang gihangyo itong mga mag-aawit to please come and offer a song for God. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of blood, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Amen. Thank you for that song. And by this time, akong gihangyo ang tanan to please open your Bibles with me sa Luke chapter 15. Okay, Luke chapter 15. Bring to mga Bible, mga igsuon. Luke chapter 15. Atong basahon ang verses 16. Sorry for that. Luke chapter 16 verses 1 to 9. Luke chapter 16 verse 1 to verse 9. The Bible says, "And he said also unto his disciples, There was a certain rich man, which had a steward, and the same was accused unto him that he had wasted his goods. And he called him, and said unto him, How is it that I hear this of thee? Give an account of thy stewardship, for thou mayest be no longer steward. Then the steward said within himself, What shall I do? For my Lord taketh away from me the stewardship. I cannot dig. To beg, I am ashamed. I am resolved what to do, that when I am put out of the stewardship, they may receive me into their houses. So he called every one of his Lord's debtors unto him, and said unto the first, How much owest
thou unto my Lord? And he said, 100 measure of oil. And he said unto him, Take thy bill, and sit down quickly, and write 50. And said he unto another, How much owest thou? And he said, 100 measure of wealth. And he said unto him, Take thy bill, and write 80. And the Lord commended the unjust steward, because he had done wisely. For the children of this world are in their generation wiser than the children of light. And I say unto you, make to yourselves friends of the mammon of unrighteousness, that when ye fail, they may receive you into everlasting habitation. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, sa opportunity na another night we could study sa imong pulong amahan. I am praying, Lord, that you would continue to bless us and give us the grace, Ginoo, nga mong kinahanglan. I pray that you would allow some of our brethren nga makapa sila amahan sa amuang Bible study tonight. And may you bless even, Lord, ang amuang video that will be posted in YouTube na may imong mapanalanginan. Whosoever you would allow to listen na ining mga butanga. Salamat, Amahan, kay sa kanunay, ikaw mohatag ka na mo gadaugan, ikaw mo bless ka na mo, o ikaw, Ginoo, mohatag ka na mo, Lord, og panalangin. Thank you for the way you will open our hearts, minds, karon nga kagabion, sa ngalan ni Jesus, gipangayo na mo ang tanan. Amen and amen. Okay, so ang title sa ato ang Bible study tonight, October 23, Wise Christians. Okay? Wise Christians. But sa atong naandan, atong lantaon ang ato ang parable on hand, atong teksto karon, which is 9 verses mga kaigsuunan. Now, ato makitaan that kaning parable is quite controversial nga parable. Kay Jesus Christ seemingly iyang gidayeg ang usa ka daotan nga steward. This steward is called unjust, but it was, or he was commended by the Lord Jesus Christ. Now let's run through the story para to ang masabtan. Doon ako noy usa ka tawo nga sapian. He was a very very rich man ug naa siya sulugoon. And kaniadto mga kaigsuonan, ang kaning mga sulugoon mostly born in the household of the master, maoy naka-assign sa tanan nga mga dealings sa negosyo ug panginabuhi sa iyahang amo. Siya ang maghawid sa kwarta, siya ang mag-manage sa mga properties. So, ato makita mga kaigsuonan that ang steward, siya ang sinaligan sa maong amo. But the problem is, na ay mga nadunggan ang iyang amo nga pamasangil nga kaning maong sulugoon, and it was true nga na siya mga dili maayong binuhatan, to which iyahang nahimo siyang unfaithful sa pagdala sa propiedad sa iyahang maong amo mga kaigsuunan. And what happened is, gipatawag sa siyang amo, giingnan siya nga ako kang i-account, pag ma-prove na ako nga nagbinuang ka sa kwarta nga akong gisalig sa imuha, tanggal na ka. And katong maong tawa na guilty man siya. No, ato makita mga kaigsuunan, ana siyang unahuna, delikado ni. Maulaw man ko mo kalot, maulaw man ko mo kinagitawag nga magtrabaho kita. Tanawon ni mo ang pulong sa Ginoo mga kaigsuunan. The Bible says in verse 3, then the steward said within himself, what shall I do? For my Lord take it away from me the stewardship, I cannot dig. Okay? May pa niya dig. So meaning, it shows ang iyang pagkatapulan. It doesn't mean nga wa siya kusog or tiguang na siya kada siya makatrabaho physical labor. But this man, I believe, is slothful, tapulan. And ato makita mga kaigsunan, to beg I am ashamed, so there is pride. Nasa'y garbo nga gitawag nga manglimos, di siya gusto manglimos. No, ang iyang gingon karon amo ni akong buhaton. Akong buhaton karon, akong ipatawag ang tanang mga nakautang sa akong amo. Unya, imbis nga mauni ang ilahang bayronon, himuon akong mas gamay
para pag abot unya nga wala na ko'y trabaho, dawaton ko nila sa ilang mga panimalay. Anay taong ni duol yang gidala nga oy pila man ka oil ang imuhang measure of oil ang imuhang utang sa akong amo. 100 measure of oil lagi. Pagdali kuha ang imuhang listahan, himo butangig 50, 50. So gihatag niyang gitabla niyang katunga. Katong isa, pila man ka measure of weight ang imong utang. Asa nga mo lagi 100 yapon sige. Kuha imuhang bill, himuag 80, 80 na lang, 80 measures. Ay nato makitaan mga kaigsuonan. Sa diha nga dunggan sa iyang amo, ang iyang shrewdness, ang iyang gibuhat, instead nga masuko ang iyang amo mga kaigsuonan, gidayeg pahinuon siya. And it talks a lot about that master. Kaya nga naman, only ang usa ka tawo nga maro pod ang iyang dayigon, ang usa ka tawo pod nga another pod nga maro. Kaya if this person, if the master is an honest man, masuko gid siya ning maong tawhana. But ato makitaan mga kaigsunan, because the master himself is also a shrewd man, usa pod siya ka tawo nga marunong, mauna nga iyang gidayig katong maong tawhana nga nagbinaro. And ang pinaka-issue diri mga kaigsuonan, because even the Lord Jesus Christ himself commended this unjust steward. You see? Nato makitaan ang giingon ni Ginoong Hesus nga sa atong panahon karon mas manggialamon pa ang mga anak sa kangitngit nungka sa anak sa kahayag. Now the question in hand nga atong hisgutan karon mga kaigsuonan, unsa may pagtulunan nga ginapasabot diri sa ato ang teksto sa parabol ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan. Unsa man ang iyang gusto ipaabot sa iyang mga disciples? Unsa ang iyang gusto ipasabot ngadto kanila ug kanato nga nagtuon sa pulong sa Ginoo karon? So first of all mga kaigsuonan, I need to make myself clear. Jesus Christ is not commending the attitude of the steward. Deliberately gitawag ni Ginoong Hesus kaning maong sulugoon nga unjust steward. So unjust siya, dili maayo ang iyang gitawag nga binuhatan. Usa siya kadautan nga steward ug dili ni pwede himuon nga rason nga bersikulo nga moingon ka karon nga okay ra ko magminaro kay Jesus Christ commended this unjust steward. So, no, dili na siya mao gipasabot sa atong Ginoo mga kaigsuonan. But now, unsa man ang atoang makuha nga pagtulon-an diri ug unsa ang lesson nga gusto ipadayag sa atong Ginoo in this controversial nga parable. Nato makita mga kaigsuonan ang foresight. Ang foresight nining maong sulugon. So first of all, ato makitaan mga kaigsuonan nga naa say paglantaw sa kaugmaon. Kaning maong sulugon. Wala niya ginalantaw kung at the time nga nakamata na sa siyang gihimo, na-realize niya kung unsay pwedeng mahitabo sa iya in the future because of the bad thing nga iyang gibuhat, nahimo siyang wais. Unsaon ako para mahimong na kung secure ang ako ang gitawag nga future. So ato makitaan mga kaigsuonan, in the bad way, iyang gusto i-secure ang iyang future. Kitapod mga kaigsuonan nga mga Kristohanon, we are also to think about what will happen afterwards. You see? Now, ang gibuhat nining maong sulugoon karon, iyang amigo kadtong mga nakautang sa iyang amo para pag abot unya sa panahon, ang katong iyang gitawag nga mga nakautang sa iyang amo, padayunon siya sa ilang mga panimalay. Kung wala na siya trabaho, kung maglisod na siya. Now, ato makita mga kaigsuonan nga nasa duha ka book choice. Una, iya karon nga kuhaon, taguan ang nabilin nga kwarta nga gisalig sa iya. Ikaduha, iya ning buhaton ang iyang gibuhat diri sa tuang teksto. Now, kung iya tong ang first choice, kung iya tong buhaton nga iyang taguan ang tanang kwarta nga naa pa sa iya mga kaigsuonan, pila lang kabulan din na din siya ka-survive. Katong kwarta kung naman siya itago, mahurot ra to. Dili ra gyapon siya makalahutay mga kaigsuonan. Dili ra gyapon siya
makasurvive. Ang iyang gibuhat, naghimo siya long-term nga plano. Now, what does it say sa ato? Kinahanglan na atong ma-realize mga kaigsuonan nga mas importante ang tao kaysa kwarta. We must invest on people, not on having money. At the end of the day, it is better to have friends than to have full bank account. Unsaon man nimo kung manapuno ang imuhang kwarta sa bangko, pero wala po kay tinuod nga mga higala. Now ato makita mga kaigsuonan that this person, even though he is unjust, na-realize niya nga mas importante ang tao. So mas gitagaan niya pagtagad ang tao to have a good relationship with people than to acquire wealth sa iyaha to secure himself. O kita po mga kaigsuonan sa atong mga kinabuhi nga mga Kristohanon, we must realize that people are more important than money. And ato makita mga kaigsuonan, let me ask you this question, pananglitan. Kung mahurot ang imong kwarta karon, pananglitan lang nga mawala ang imong mga salapi, mahurot ang imong mga kabtangan, mawala ang imong kwarta. Doon na kahay mabilin nga higala sa imuha? Doon na kahay magpabilin nga amigo nga muunong sa imuha mga kaigsuonan? In the previous chapter, sa Luke chapter 15 mga kaigsuonan, ato makitaan the parable of the prodigal son. Di ba the same? Katong maong prodigal son, gigamit niya ang kwarta to make friends. Pero gigamit niya sa pagwaldas, gigamit niya sa pag-inom, pagpamay, na siya mga amigo, sa diha nga na siya kwarta, sa diha nga nahurot iyang kwarta, he end up no friends. Wala ni tabang niya. Nganuman, because of what he done. Ang iyang gibuhat, giwaldas niya to make friends, pero para sa bisyo o para sa kaugalingon. But this person in Luke chapter 16, even he was unjust, gigamit niya ang kwarta karon to help. And I am not commending the way he helped him, but minaro man to. Ato makitaan mga kaigsuonan, to help and to try to make friend by helping others sa iyang kwarta nga gikan sa dili maayo. And he made friends. Nakatabang siya. So ato pa mga kaigsuonan, if you are using the unrighteous mammon, it's better to use it to help and to make friends. You see? Now, ato makitaan mga kaigsuonan that the master commended him. And Jesus Christ even commended him. Now, karon, unsa man ang mga pagtulunan nga atong maangkon ni ini karon? Unsa man nga butang ang pinaka-prutas o pinaka-sentro nga ginapasabot ni Ginoong Hesus. Now, Jesus Christ is telling us that we are stewards, mga steward pud ta, but I hope that we will not become unjust, na ay mga panalangin nga gihatag ang Ginoo sa ato ang mga kaigsuonan, and we must use it wisely. Now, how to use it wisely mga kaigsuonan? Invest on people. Try to be a blessing sa mga missionary work. Di ba? Ato makita mga kaigsuonan nga kaning maong tawhana naningkamot siya para naay mudawat sa iyaha sa ilang mga panimalay kung wala na siya kwarta. O kita mga kaigsuonan, the Bible is said, kung tanawon nimo ang pulong sa Ginoo, verse 9, and I say unto you, make to yourselves friends of the mammon of unrighteousness. So, mangitatag mga higala, pinaagi sa kwarta, okay? That when ye fail, they may receive you into everlasting habitation. So, what does it mean? So, pananglitan mga kaigsuonan, you have your money today, na kay panalangin sa Ginoo, and you are a steward, and you use that blessing gikan sa Ginoo to support missionaries, to support soul winning, to support ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. And with that money nga imong gigamit, dunay mga tao nga nangaluwas og na-secure ang ilang puluyanan sa langit because of the help that you have made. Now, one day, sa diha nga mobiya ng kadres kalibutan mga kaigsuonan, dunay mutagbo sa imuha sa langit. Oy sis, oy brad, nalipay ko nga naa ka. Kabalo ba ka? Usa sa nakatabang nga makaabot ko nining dapit. Istungod sa imong tabang kaniadto because of your help, because of the money that you have given to the church, because of the money that you have supported to the Faith Promise program, because of the money that you have supported to the missionaries
nga niabot sa among lugar to preach the gospel. So thank you. You see, so people will receive you in everlasting habitation. So God is now telling us, mga kaigsunan, we must use the blessing nga gisalig sa Ginoo sa ato in order to make friends with the people of the world by securing their habitation, securing their home in heaven, that when we die, they will also welcome us and receive us. You see? Now, ato makita mga kaigsunan mo ni ang ginapakita sa Bible nga magtigom tagbandi sa langit. Kinsa may nag-ingon nga wala kay madala nga kabtangan sa langit. You see, naa kay madala pero i-advance ni mugtigom didto. You see, na ato makitaan mga kaigsunan Matthew chapter 6 verse 19 to 20. Kung tanaw nimo ang pulong sa Ginoo. The Bible says, Matthew 6 verses 19, lay not up your treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where neither thieves do not break through nor steal. So magtigom tagbandi sa langit mga kaigsunan. O sa langit, nagyapoy dato pobre dito. Pero dres kalibutan ang division sa kwarta diri usahay unjust. Pero sa langit mga kaigsunan, ang division sa bahanda dito, wala may kwarta dito, but na true riches dito. Ang division sa bahanda dito mga kaigsunan is by faithfulness. Kung tanawon nimo ang pulong sa Ginoo, basahon nimo ang verse 10, he that is faithful in that which is least is faithful also in much, and he is faithful in that the least, and he that unjust in the least is unjust also in much. If therefore ye have not been faithful in unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches. So ato makitaan mga kaigsunan, it is according to faithfulness. So be faithful with the unrighteous mammon nga gisalig sa Ginoo sa imuha karon, and God will provide true riches sa imuha. There is kalibutan, there is no true riches. But in heaven, there are true riches there. Nga giandam ang Ginoo sa imuha if you will be faithful here on earth mga kaigsunan. That's why, sumala pa ni Paul in 1 Timothy chapter 6, ang iyang tambag sa mga adunahan. Okay? And if, kung tanawon nimo ang pulong sa Ginoo, the Bible says, in verse 17, charge them, chapter 6:17, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. You see, so ato makita mga kaigsunan, magtigom tagbahandi diri sa kalibutan, sa langit, by doing good here sa kalibutan, by using that mammon that God entrusted to us wisely. And I hope that we will become wise sa pagdala o paggamit sa mga butang mga kaigsunan. We need to use our worldly resources for the benefit of others. And ato makita nga some of us naatay mga panalangin, and some of us medyo dunay kalisod. But mga kaigsunan, in whatsoever way, we must be a blessing and try to use the worldly resources nga gisalig sa Ginoo sa ato for the benefit of others. And that's the time we are gathering treasures in heaven. So ato makitaan, wala gi-comment ni Ginoong Hesus ang pagkadautan atong maong steward. Ang gi-comment ni Ginoong Hesus ang iyang foresight, ang iyang paglantaw ba nga dapat day mangandam sa kaugmaon. Kita pod mga kaigsunan, mga Kristohanon, kinahanglan tang mangandam sa atong mga kaugmaon. O ang pinaka the best nga pagpangandam karon is ikaw makaangkon sa kaluwasan. Kinahanglan kang maluwas. You see, believe on the Lord Jesus Christ today and you will be saved. Ikaw igsoon, duol kang Kristo Jesus, dahiga siya og simbaha siya. Kay ikaw, luwason niya mga kaigsunan,
tuuhin nga ikaw magkasala ug si Kristo namatay tungod sa imong mga sala gilubong na banhaw. Dawata siya nga mahimo nimong Ginoo manuluwas and He will save you today. Usa ka awit alang kanato. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. But in that city where the ransom will shine, I want a gold one, that silver line. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk the streets that are purest gold. Though often tempted, tormented and tested, and like the prophet, my pillow was sown. And though I find here no permanent dwelling, I know He'll give me a mansion my own. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk the streets that are purest gold. Don't think me poor or deserted or lonely. I'm not discouraged. I'm heaven bound. I'm just a pilgrim in search of a city. I want a mansion, a harp and a crown. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk the streets that are purest gold. Amen. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord, sa imong kaayo. Yatag ka na mamahan. Thank you, Lord, for the lesson tonight. I pray that you would open our hearts and minds, that we will see wonderful things in imong word, Ginoo, reminding us, Amahan, that we need to be wise in the things that you have allowed us to have and use it wisely, Ginoong Dios. Help us, Lord, nga when we will be going home to you in heaven, number one, Ginoong Dios, we are excited to see you. And number two, Ginoo, we are excited to see the people whom we become a blessing sa diha nga napalas kalibutan,
because we became a help that they can secure a place in heaven. Salamat Ginoo kay nami opportunity Ginoong Dios nga mahimong panalangin, and it is our great joy. Salamat sa pagtubag nini nga mga paghangyo. Sa ngalan ni Jesus gipangayo namang tanan. Amen. Amen. Thank you and God bless you.